Sa mga nakarang taon, kapansin-pansin ang mabilis na pagbabago sa military strategy ng Japan, lalo na sa mga pinakatimog na isla nito. Halimbawa, ang mga lugar tulad ng Ishigaki, Miyako, Yonaguni at Amami ay ginawa na nilang mga forward defense outpost laban sa lumalawak na presensya ng China sa East China Sea. Ang mga islang ito ang pinakamalapit sa Taiwan at Senkaku Islands na inaangkin ng parehong Japan at China. Dahil dito, ang naturang mga isla na dati tahimik at sibilyan lamang ay nagiging isa ng frontline defense. Mahalagang unawain mga kapatid na ang Japan mula pa noong pagtatapos ng World War II hanggang sa dekada 1990s ay halos nakatuon lamang sa tinatawag na Home Island Defense. Sa Home Island Defense, ang pangunahing layunin ng kanilang militar ay tiyakin ang seguridad ng mismong main islands ng Japan at hindi nila prioridad ang paglalagay ng puwersa o permanenteng military presence sa mga remote island dahil umiiral ang pacifist constitution na naglilimita sa kanilang offensive capabilities at umasa na lamang sila sa seguridad na hatid ng US Alliance bilang bahagi ng Cold War arrangement. Ngunit nang lumakas ang Chinese Navy, Coast Guard at Maritime Militia sa East China Sea at nagsimulang magparamdam ng mas agresibong presensya, napilitan ng Japan na baguhin ang kanilang strategic mindset. Para sa mga Hapon, hindi na sapat ang depensang nakatuon lamang sa mainland, kundi kailangan na ring tiyakin ang proteksyon at mabilis na pagresponde sa mga panlabas na teritoryo, lalo na sa mga isla na ilang beses nang pinagtatalunan sa diplomatikong larangan. Dito nagsimulang magkaroon ng permanenteng presensya ng Japanese Self-Defense Force ang mga remote islands na dati ay halos walang militar at nakadepende lamang sa Central Command. Sa Yonaguni, ang pinakamalapit na isla ng Japan sa Taiwan at isang napakahalagang strategic location, nagtayo sila ng mga radar installations, missile batteries, communication networks at rapid deployment facilities na kayang suportahan ang mabilis na paglipat ng tropa at kagamitan kung kinakailangan. Ang mga installasyong ito ay nakatuon hindi lang sa simpleng pagmomonitor, kundi sa masusing pagbabantay sa anumang paggalaw ng Chinese Navy, Air Force at Coast Guard sa loob at paligid ng Taiwan Strait at Senkaku Islands. Para sa Japan, hindi ito isang ordinaryong surveillance setup. Ito ay isang real-time early warning system na maaring magbigay ng agarang impormasyon at babala kapag may biglaang tensyon, military operation o posibleng flashpoint na maaring magsimula ng kaguluhan sa rehiyon. Hindi lamang Yonaguni ang nilagyan ng modernized defenses. Sa Ishigaki Island, nag-deploy din ang Japan ng Type 12 surface-to-ship missiles, advanced na mga anti-aircraft systems at well-trained infantry units upang mapigilan ang posibleng Chinese landing, maritime blockade o anumang agresibong galaw sa kanilang teritoryo. Ang ganitong capability ay kahawig ng mga coastal defense systems na ginamit noong World War II. Ngunit sa kasalukuyan, gumagamit ito ng mas modernong teknolohiya na mayroong mas mabilis na response time, mas mataas na accuracy at kakayahang makipag-ugnayan sa iba pang surveillance at command system sa real time. Ang Miyako Island naman ay nagsisilbing isang napakahalagang strategic choke point sa rehiyon. Doon dumaraan ang Chinese carrier groups papunta sa Pacific, isang critical na ruta na kailangan nilang tahakin upang makalabas sa tinatawag na First Island Chain na siyang unang linya ng depensa para sa Japan at sa kanilang mga kaalyado. Dahil sa kahalagahan ng lokasyong ito, aktibong nagtatayo ang Japan ng mga surveillance bases, radar installations at drone hubs upang masusing bantayan at subaybayan ang anumang galaw ng China sa paligid, lalo na ang kanilang pagtatangka sa power projection at pagpapalawak ng maritime influence. Ang pagkontrol sa First Island Chain ang nagtatakda kung sino ang may kakayahang magpakalat ng puwersa sa Open Pacific at kontrolin ang kritikal na mga ruta ng komunikasyon at kalakalan sa rehiyon. Kung susuriin ng mas malalim mga kapatid, ang ganitong uri ng military strategy ay ginawa na ng Japan noong World War II. Gumawa sila noon ng isang malawak na network ng militarized island fortresses kabilang ang Kuala Lumpur, Guam, Saipan, Iwo Jima, Palau at iba pang stratehikong lokasyon bilang bahagi ng kanilang defensive perimeter upang mapigilan o mapabagal ang pag-usad ng puwersa ng Estados Unidos sa Pacific. Para sa ilan, maaaring mukhang inuulit ng Japan ngayon ang dati nilang taktika, ngunit may malaki itong kaibahan. Halimbawa, sa halip na depensahan nila ang kanilang sarili mula sa pananakop, ngayon sila mismo ang nagtatatag ng depensa upang humarang sa ibang bansa, partikular na ang China na patuloy na lumalawak at nagpapalakas ng kanilang presensya sa maritime domain. Ngayon mga kapatid, habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa East China Sea, hindi lamang ang lupa ang pinapatibay at pinapalakas ng Japan, kundi pati na rin ang kontrol sa dagat at himpapawid sa paligid ng kanilang teritoryo. Nag-deploy ang Japan ng mga advanced anti-ship missiles, submarine detection networks, over-the-horizon radars at iba pang airborne surveillance assets upang tiyakin ang masusing pagbabantay sa lahat ng potensyal na banta. Kabilang sa mga pinakatanyag at epektibong kagamitan ay ang MQ-9B Sea Guardian drones. Ito yung drone na kayang magpatrol ng tuloy-tuloy sa malalayong bahagi ng dagat at magbigay ng real-time maritime tracking at intelligence sa kanilang command centers.
Para sa China, malinaw na ang ganitong presensya ay isang seryosong deterrent na nagpapabagal at naglilimita sa anumang planadong military operation sa rehiyon at nagpapaalala sa kanila na ang Japan ay handa at alerto sa bawat galaw sa kanilang maritime domain. Ngunit hindi lamang pisikal na depensa ang nakikita rito. Ito rin ay malinaw na halimbawa ng psychological signaling o pagpapakita ng determinasyon sa pamamagitan ng military presence. Halimbawa, sa tuwing dumadaan ang Chinese Naval Fleet sa Miyako Strait o kapag naglalagi at nagpapaikot-ikot ang Chinese Coast Guard sa paligid ng Senkaku Islands, agad itong minomonitor ng Japan gamit ang kanilang mga advanced radar at surveillance systems at kadalasan ay pinapakita rin sa media bilang bahagi ng public signaling. Ang mensahe ng Japan sa China ay simple at direktang malinaw. Hindi na tulad noong 1990s kung kailan halos hindi tumutugon ang mga Hapon sa lumalaking presensya ng China sa rehiyon. Ngayon, mayroon ng mas sistematikong counter-presence ang Japan na hindi lamang nakatuon sa depensa kundi pati sa pagpapakita ng alertness, determinasyon at kakayahang mabilis na magresponde sa anumang potensyal na banta sa kanilang teritoryo. Ang China naman malinaw na hindi nananahimik sa lumalalang tensyon sa rehiyon. Patuloy at tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng kanilang maritime militia, Coast Guard at carrier battle groups na nagpapakita ng kanilang determinasyong ipagtanggol at palawakin ang kanilang maritime claims. Paulit-ulit ding pinapasok ng mga Chinese patrol vessels ang mga katubigan malapit sa Senkaku Islands na malinaw na nagpapakitang hindi sila bibitaw sa teritoryo na kanilang inaangkin. At ang mas nakakabahala, may mga pagkakataong armado at mas agresibo ang presensya ng mga barkong ito na nagdudulot ng mas mataas na panganib ng military miscalculation o hindi sinasadyang engkwentro. Ang patuloy na paglakas at pagpapakita ng presensya ng China ay nagiging malinaw na hamon sa regional stability na nagiging dahilan sa parehong Tokyo at Beijing na doblehin ang kanilang monitoring, intelligence gathering at strategic planning. Dahil dito, inuuna ng Japan ang pagiging handa at mabilis na pagresponde sa anumang potensyal na banta. Bilang bahagi nito, nagtayo sila ng Amphibious Rapid Deployment Brigade na maaring ituring na modernong bersyon ng Japanese Marines na may kakayahang mabilis na ma-deploy sa mga disputed islands sakaling magkaroon ng Chinese landing, air assault o anumang agresibong aksyon. Ito ang unang pagkakataon sa modernong kasaysayan ng Japan na muli silang bumuo ng isang dedikadong Island Defense Landing Force. Ang pagkakaroon ng ganitong puwersa ay hindi lamang pagpapalakas ng kanilang depensa, kundi malinaw ding palatandaan ng estratehikong paglipat ng doktrina na nagbibigay babala sa China at nagpapakita sa rehiyon na handa ang Japan ay pagtanggol ang kanilang teritoryo at interes ng may determinasyon at modernong kapasidad. Ngunit sa kabila nito, nandyan ang isang malaking tanong na patuloy na pinag-uusapan sa loob at labas ng Japan. Hanggang saan nga ba ang maaaring gawin ng Japan nang hindi nilalabag ang kanilang pacifist constitution na umiiral mula pa noong World War II? Ayon sa konstitusyong ito, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng military force maliban kung ito ay direktang tugon sa depensa ng bansa mismo. Kaya naman malinaw at maingat ang narrative ng Japan sa kasalukuyang tensyon. Para sa mga Hapon, kung aatake ang China sa kanilang mga isla, iyon ay tinuturing na isang direktang banta sa Japan. Kaya ang anumang gagawin nilang aksyon na pagdepensa ay legal at naaayon sa batas. Sa ganitong pananaw, ang modernong Japanese military build-up at island defense strategy ay hindi lamang sagot sa lumalaking presensya ng China, kundi isa itong balansing hakbang na sumusunod sa legal na balangkas ng kanilang bansa habang ipinapakita rin ang kakayahan at determinasyon na protektahan ang teritoryo at soberanya nito. Ang Amerika naman bilang pangunahing defense treaty partner ng Japan ay mahalaga o kritikal sa pangkalahatang strategic equation sa rehiyon. Regular na nagsasagawa ang US at Japan ng mga joint military drill sa Okinawa at iba pang mga isla sa Southern Ryukyu Chain na kadalasang nakafocus sa amphibious landing defense, coordinated anti-fleet engagement, missile interception at iba pang modernong warfighting scenarios. Ang layunin ng mga pagsasanay na ito ay hindi lamang mapabuti ang interoperability ng dalawang militar, kundi tiyakin ding kaya nilang magkaroon ng mabilis at epektibong pagresponde sakaling magkaroon ng tensyon o open conflict sa rehiyon. Sa kaso ng posibleng digmaan sa Taiwan, malinaw na may kakayahang gagalaw ang US mula sa Japan bilang forward staging point, isang senaryo na tiyak gustong iwasan ng China dahil paniguradong maapektuhan ito ang kanilang strategic option sa East China Sea at sa buong First Island Chain. Ang malapit at aktibong ugnayan ng US at Japan ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas mahigpit ang deterrence posture ng Tokyo laban sa lumalaking presensya ng China. Para naman sa China, ang modernong island defense network na itinatag ng Japan ay isang seryosong hadlang sa kanilang tinatawag na outward expansion strategy sa Pacific. Ang kanilang PLA Navy ay hindi makalabas ng malaya sa Open Pacific kung hindi nila madaig umalampasan ang mga advanced radar installations, anti-ship missile walls at malawak na surveillance belt na sama-samang itinatag ng Japan at sinusuportahan ng Estados Unidos. Dahil dito, ang island chain defense ng Japan ay hindi lamang simpleng pagsasaalang-alang sa national sovereignty at proteksyon ng teritoryo. Ito ay malinaw na bahagi ng kanilang mas malawak na strategic containment strategy
laban sa lumalawak na impluensya at presensya ng China sa rehiyon. Sa ganitong paraan, ang bawat isla, radar at drone hub ay nagsisilbing choke point at deterrent na pinipigilan ng China na magkaroon ng ganap na kontrol sa critical na maritime route sa East at South China Sea at naglilimita sa kanilang kakayahang ipalawak ang kapangyarihan sa Pacific Basin. Dito rin naging mas kapansin-pansin ang pagbabago sa Japanese public opinion tungkol sa militar at seguridad. Kung noong mga nakaraang dekada ay kilala ang lipunan bilang strongly anti-military at mas mataas na nagpapahalaga sa pacifist principle, ngayon ay mas marami ng mamamayan ang nagpapakita ng suporta sa defense build-up at modernisasyon ng JSDF. Ang dahilan sa kanilang pagbabago ng pananaw ay ang takot sa lumalakas na China, patuloy na missile threat mula sa North Korea at ang mabilis na pagbabago sa geopolitical landscape sa rehiyon. Unti-unti nagbabago ang Japanese mindset mula sa traditional na pacifist stance tungo sa mas realistang pananaw na kinikilala ang pangangailangan ng proactive defense, strategic deterrence at kahandaan sa anumang posibleng banta sa kanilang teritoryo at soberanya. Ang shift na ito ay nagpapakita na ang Japan ay unti-unti nang nag-a-adjust sa modernong realidad ng rehiyon habang pinapanatili ang kanilang legal at constitutional boundaries. Para sa Japan, malinaw na hindi nila kayang ulitin ang nangyari noong World War II kung saan unti-unti silang napalibutan at nahirapan sa pagpapanatili ng open sea logistics at supply lines laban sa puwersa ng Estados Unidos. Sa kasalukuyan, mas integrated at modern ang kanilang defense network na konektado sa Allied Command and Control Systems, satellite tracking at real-time data sharing platforms. Ang island defense na ipinapatupad nila ngayon ay hindi lamang nakatuon sa static fortifications, mas high-tech, mas mobile at mas interconnected ito kaysa sa mga depensa noong 1940s. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!